Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mods TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. Noong mga senador, bumaliktad na nga ba at sumuporta na po dito kay Senate President Chis Escudero. At eto nga pong si Kiko at si Bam Aquino mga kababayan ay tinabla na nga po ba etong si Risa Hontiveros. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Okay, so mainit na mainit po ang usapin ngayon pagdating po sa Senate Presidency. At kasama na nga po dyan sa napagpipilian tumakbo ay ang ating si Tito Sen, mga babae, no? So, si Tito Soto. No? At isa rin po, no, na nakikita nila mga babayan pagka hindi po nanalo itong si Senator Chis Escudero, ito pong Duterte 7 Black, mga babayan, na kung saan may ipapasok po sila sa kanilang lineup kung hindi po makakalusot itong si Senator Chis Escudero, mga babayan. No, ang masama pa nito mga babayan, tila ito pong si Risa Hontiveros ay iniwan po sa ere, no, netong sila si Senator Kiko, no, at saka si Bam Aquino, mga kababayan. Grabe, no? Nagbabaligtaran na po ngayon sa Senado. Okay, so yan ang ating alamin, no? So, umpisa natin dito mga babayan sa balita na kung saan, no, itong si Risa Hontiveros po, no, ay iniwanan na nga ba ng kanyang mga kakampi, no, si Senator Aquino o si Senator Kiko Pangilinan, mga babayan, no, matapos niya ikumpanya, iniwan sa ere. Wow. Okay, so panoorin natin itong balita na to mga babayan, no? Kinumpirma ni Senador Bam Aquino na kumikiling sila ni Senador Kiko Pangilinan sa pag-anib sa mayorya. Pero mananatili anya siyang independent. Ang dahilan sa pagtutok ni Maki Pulido. Ilang linggo nang maugong na usap-usapan na sa halip na samahan sa minorya ng Senado ang kaalyadong si Senadora Risa Hontiveros, sa mayorya aanib sina Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Sa kanyang programa sa radyo, pagkumpirma ni Aquino, kumikiling sila ni Pangilinan sa pag-anib sa mayorya. Ang dahilan, para makuha mga nais nilang komite sa Senado. Senate Committee on Education ang komiteng gustong makuha ni Aquino. Committee on Agriculture naman ang target anya ni Pangilinan. Okay, so yun po yung dahilan nila. Dahil meron silang mga committee na gusto nilang makuha, mga babayan. Tandaan ninyo, pag nasa majority kayo, yung mga committee na gusto ninyo, posibleng makuha po ninyo. Kaya naman na ito pong dalawang to ay tumitimbang, no, kung saan sila aanib. Diba? Kasi gusto nilang makuha yung mga committee na yon. No? Kaya to the point na iwanan nila yung minority, mga kababayan. Tuloy natin. Sa Senado, otomatiko magiging miyembro ng mayorya ang mga boboto sa mananalong Senate President, kahit pagaling sila sa magkakaibang partido at kahit kontra pa sa administrasyon. Minorya naman ang tawag sa mga boboto sa matatalo sa pagka-Senate President. Pero mabilis na sabi ni Aquino, kahit pa mapunta siya sa mayorya, mananatili siyang independent at kaalyado ng Liberal Party at Akbayan at hindi pa rin pro-Marcos o pro-Duterte. Sa ipinadalang text message, sabi naman ni Pangilinan, sa July 28 na lang siya magbibigay ng pahayag kung kailan mas malinaw na ang mga bagay. Pero sa isang Facebook post, sinabi ni Pangilinan na naiintindihan daw niya ang agam-agam sakaling makianib siya sa mga hindi nila kapareho ng prinsipyo. Sana raw ay maunawaan din siya na may ipinangako rin siya noong eleksyon para mapababa ang presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Ito raw at hindi pansariling interes ang basihan ng magiging pasya kung sa minorya o sa mayorya siya aanib. Kung matatandaan, matapos ang eleksyon ay inalok ni Senadora Risa Hontiveros sina Pangilinan at Aquino na bumuo ng independent bloc.
Pero sabi niya ngayon, walang samaan ng loob kahit hindi na ito mabuo. Bukas na rin siyang suportahan ang Veterans Bloc na binubuo ni dating Senate President Mig Zubiri kung palalakasin ito ang oposisyon para sa 2028 elections. Otomatikong minorya sila kung mas konti ang botong makuha ng susuportahan nila sa pagka-Senate President na si Tito Soto. Ano man ang maging desisyon ng bawat isa sa amin, magtatrabaho kami magkasama sa mga pare-parehong advokasya namin. Plus, yung mga kapartido namin sa House of Representatives ay nagbubuo na in a way ng isang multi-party caucus. Para sa GMA, Okay, so anong epekto nito sa impeachment trial, mga kababayan? No? Alanganin na po yung boto. Kasi kung nandiyan po sila Kiko at si Bam Aquino sa majority, no, kahit bumoto sila dito kay Chis Escudero, at kung ang iboboto naman nila pagdating sa impeachment ay sarili nila, baka wag lang sila magpapa-apekto sa mapapag-usapan ng majority dahil matatawag silang traidor. Di ba, mga kababayan? Kasi yung buong block po ng Duterte 7, sigurado po yan, no? Inanat guilty nila itong si BP Sara Duterte. No, kaya nga susuportahan nila itong si Chis Escudero sa pagka-Senate President. Okay? So pag sinuportahan nila si Senator Chis Escudero, mga kababayan, diyan na papasok yung utang na loob. Kasi automatic 7 votes yan. No, kung 24 yan, mga kababayan, kung 24 yan, sa 7 votes na lang, mga kababayan, aba, malaking-laking kalamangan na po yan. Di ba? So, posibleng magkakaroon ng utang na loob dyan. At baka hindi na po matuloy yung impeachment trial. At ito pa, mga kababayan, no, dahil yung mga bilang po ng mga senador na susuporta po dito kay Senator Chis Escudero, no, mukhang dumadami na po. No, ito po yan, balita niya, mga kababayan. Nadagdagan pa ang bilang ng mga senador na sumuporta kay Senador Francis Escudero para manatili bilang Senate President. Nais naman ng isang senador na pag-usapan sa plenaryo ang pagkakaantala ng pag-convene ng impeachment court. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Habang papalapit ang pagbubukas ng sesyon ng 28th Congress, mukhang mas nagiging selyado na rin na si Senate President Chis Escudero ang pananatili sa pwesto bilang leader ng Senado. Ang estimate ko baka nasa 17 to 18 na siguro ang nakapirma as of now. Grabe, no? Ganun karami. So, sigurado na. No, pagkapanalo na itong si Senator Chis Escudero, mga babayan. Di ba? So, medyo panalo na. Kaya nga ito pong impeachment trial na to, mga babayan. Kung makikita natin. Parang nag-aantay lang sila, no, na matapos, no, itong botohan para po sa Senate presidency. No, nakita natin dito yung strategy na ginawa ng kabilang kampo. Yung delaying tactics, kaya pala. Diba? Parang ganon. Parang ito yung delaying tactics nila hanggang sa maumpisahan itong Senate presidency na to, hanggang sa kung sino yung mauupo, mga babayan. At kung nanalo po ay itong si Senator Chis Escudero, abay sigurado madi-dismiss po ang impeachment trial. Malamang sa malamang po yan. Analysis ko lang po. Hindi ko sinasabing direct na ipapadismiss po yan. Pero parang yan lang po yung nakikita natin. No, na posibleng mangyari po. Pagka si Senator Chis Escudero ang uupo, no, baka ma-dismiss na po ito pong impeachment trial ni BP Sara Duterte. Diba? Ang daming susuporta sa kanya at karamihan po doon ay mga pro-Duterte. Especially yung block po ng Duterte 7. Diba, mga babayan? 7 boto na kagad yun. No, yung pumasok sa kanya. Diba? Nadagdagan dati kasi nung pumirma ako nasa 14-15 na So, tapos pumirma pa si Senator JB Ejercito. Diba? Malamang si Jinggoy pumirma na rin yan. Marami na talaga. Mga minsan sa una kausap, mukhang KSP chista sila.
Ang grupo naman nila Senador Bato de la Rosa na Duterte o Duterte 7 Block, well settled na raw na si Escudero ang susuportahan na maging Senate President. At kung sakaling umayaw si Escudero, pipili sila sa kanilang grupo na pangalawang opsyon. Our second option is somebody from within the Duterte 7 ang aming ipupus. Andiyan naman si Senator Amy Marcos, andyan si Senator Bungo, andyan si Senator Marcolita, andyan si Senator Mark Villar. Anybody can become Senate President. Isa pa sa inaabangan sa pagbubukas ng sesyon ay ang impeachment. Pero lumalabas na sa August 4 pa magko-convene ang Senate Impeachment Court base sa tansya ng ilang senador. So probably by August 4, we can convene the the impeachment court and start hearing the cases of, start hearing the prosecutor, start hearing the defense team of Vice President Sara Duterte. Diba mga babayan, sobra na delay na. Yun yung parang nakikita ko naging intensyon, no, para ma-delay po itong impeachment trial na to mga babayan. Kailangan makapwesto sila. No, ang tanong, ano ang gagawin ni Senator Chis Escudero? Susundin niya ba yung utang na loob dahil sa pag-upo sa kanya bilang Senate President? O susundin niya, no, ang batas o ang konstitusyon? Yun na lang po yung katanungan ngayon kay Senator Chis Escudero. Pero sabi ni Senador Panfilo Lacson, mukhang kakailangan nilang pag-usapan ito sa plenaryo at alamin ang sapat na basehan sa pagkakantala umano ng pagko-convene ng impeachment court. At saka pagbotohan, ano man daw ang mapagpasyahan ng mayorya ng mga senador, dapat itong sundin pero hindi raw dapat hadlangan kung may gustong magpaliwanag ng kanilang boto. Sabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, hahanap sila ng klarifikasyon. Dapat daw walang pag-aantala sa aktual na paglilitis. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV. Okay, so yung mga babayan, no? At ito naman po yung sinabi, no, to, ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Nakapag-commit na kami. I don't know kung nakapirma na yung iba. Ay, kayo, sir. Ako nakapirma na ako. Pero, we call ourselves as Duterte 7. Duterte 7. Senator Bungo, Senator Robin Padilla, Senator Marcolita, Senator Robin, Amy Marcos, and the two Villars. pero Senator Amy, sir, nag-commit na rin? Senator Amy? I don't know kung nag-usap sila personally, pero in principle, kami, Duterte Black, napag-usapan namin, we are inclined to support Senate President Chis Escudero. Why, sir? Well, wala naman kami nakitang hindi dapat siya suportahan. So, we support him. Walang kapalit like yung mga committee chairmanship, sir? Wala naman kasi as is man ako, wala man akong hiningi, wala man rin pinarami sa akin. Basta nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa amin. Sa Senado. Yung leadership niya is, nakita ko is very open to... Yun totoo, Senator Bato de la Rosa. Gusto yung suportahan si SP Chis Escudero dahil sa impeachment trial. Yun ang totoo dyan, mga kababayan. Yun ang magpa-segue pa. Sabihin na agad, kasi kailangan namin ng Senate President para sa impeachment trial. Yes. Diba? Kaya natin lukuhin yung taong bayan. Alam na, labas na agad yung yung totoong intention dyan. Everything. Hindi siya close-minded, hindi siya porque ganito siya, panindigan niya ganito siya, o porque ganun, siya, yung nakikinig siya. So that's what we need as a democratic institution, pakinggan ang lahat. So, sir, kung tatanungin ka, anong hihingin mong committee kay Senate President Escudero? Wala na akong hinihingi kasi meron naman tayong equity of the incumbent kung
kung gano'n, di ba? Kung, halimbawa, we will vote for him as the Senate President, tapos ayaw man incumbent senator, yung kung ano yung hawak ko, I suppose yun pa rin naging hawakan ko. Equity of the incumbent nga. So, hindi ko na hiningi sa kanya yan. At hindi rin niya inopen sa akin dahil that's my understanding. Diba mga kababayan, malinaw, no, na merong mga hidden agenda. Diba? Ito po. That's enough time to be given sa Senate and ito yung usapin po sa petsa ng impeachment trial, mga kababayan, na kung saan pabago-bago. Nagbago na naman, August 4 na, mga kababayan. Diba? Sobrang delay na niya. Maabuti pa to ng Pasko. House to organize. Baka mag-birthday na tong impeachment na to. Mag 1 year old na, mga kababayan, di pa rin naumpisan. Itself, and come August 4, we'll be able to convene the impeachment court, maka-take ng oath yung mga bagong senator judges, and at the same time, magharap na yung prosecutors at defense team ni VP Sara. Samot-saring reaksyon ang inihayag ng ilang miyembro ng Senado kasunod ng paglalahad ni Senador Joel Villanueva na may planong sa August 4 na muling i-convene o tipunin ng impeachment court. Bagaman nilinaw ni Villanueva na hindi pa ito formal na kasunduan sa gitna ng 4 hanggang 5 senador, hindi rin mapipigilan ang ilang Senate members na magmosyon para sa mas maagang pagsasagawa ng impeachment trial. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, dapat pag-usapan sa plenaryo ang mungkahing ito at tukuyin ang mga dahilan sa pag-antala ng pagkukonvene at saka ito pagbotohan. Aniya, dapat sundin ang anumang mapagdidesisyonan ng mayorya ng mga senador at pakinggan ang mga magdanais magpaliwanag ng kanilang boto. Bilang Senator Judge, nais niya anyang marinig o makilahok sa diskusyon ng anumang malaking issue sa impeachment process bago gumawa ng desisyon dahil ito ay constitutional duty. Nais rin ni Senador Francis Kiko Pangilinan na linawin ang panukalang schedule ng pagtitipon ng impeachment court. Anya, dapat walang antala sa pagsasagawa ng trial proper alinsunod sa pagtataguyod ng mandato ng konstitusyon. Mas mabuti anya na mag-convene sa pinakamaagang oras na posible dahil malinaw sa konstitusyon na dapat agarang isagawa ang paglilitis pagkatanggap ng reklamo. Sinabi naman ni Senador Bam Aquino na handa na siyang gampanan ang tungkulin at responsibilidad bilang Senator Judge. Inaasahan ni Senador Bam na sa August 4 ay tuloy na ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Aniya, bubusisiin niyang mabuti ang mga ebidensyang ipipresinta, magiging mapanuri at bukas ang mata at isip sa proseso. Payag naman si Senador Vicente Soto III ay pagpatuloy sa pinakamalapit na petsa na posibleng isagawa ang impeachment trial dahil masyado na anya itong naantala. Nauna na rin sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na walang problema sa kanya kung sa August 4 pa magko-convene ang impeachment court. Dahil isasagawa ang ceremonial opening ng Senate plenary session para sa 20th Congress sa July 28, posibleng sa kasunod na araw ay may tatayo na ring senador upang buksan ang usapin kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte na nakahain sa Senado. Asher Kadapan. Diba mga babayan, no? Mukhang alanganin na ito impeachment trial na to. Sa tingin ko, mukhang ma-dismiss na to. No, itong impeachment na to. Yun lang sa tingin ko. Otherwise, mga babayan, no, ang susundin ni Senator Chis Escudero ay ang konstitusyon, mga babayan. No? Pero kung talagang makikipagdiktikan siya, maghahanap siya ng ibang solusyon, no, na ma-dismiss ito. Kagaya ng mga nangyari noong nakaraan, no? Baga, ang daming lusot. Di ba mga babayan? Parang masasabi nating nag-traidor sila sa tiwala ng ating konstitusyon ay ng sambayan ng Pilipino at nag-traidor sila sa konstitusyon. Parang ganun. No? Yun nakikita ko rito. Parang yung mga senador nag-traidor po sa taong bayan at sa konstitusyon. No? Lahat po, no, ng aayaw dyan sa impeachment na yan, mga babayan.
No? Parang yun po yung nakikita ko dito. Di ba malinaw na hindi nila sinunod yung konstitusyon. At sa susunod po, mga babayan, no, ito yung magiging implication yan eh. Sa susunod na magkaroon ng impeachment trial, mga babayan, ito na po. No? Ito na yung example nila. Di ba? Yung kay VP Sara nga, ganito, ganyan. Yung mga nangyari yung kaso na yan, na-delete, na-dismiss. Diba? Wala na po. Mawawala na ng saysay yung impeachment na yan, mga kababayan. Bakit? Meron na silang example eh. Diba na nangyari? Diba, mga kababayan? Kaya dapat, ito pong impeachment na to ay matuloy. No? Kasi pagka itong impeachment na to ay hindi natuloy, mga kababayan, napakalaking problema po niyan. Diba? Ilatag lahat ng ebidensya, ituloy ang impeachment, ilatag lahat ng ebidensya. Then tsaka sila bumoto. Guilty or not guilty. Doon lang magkakaalaman yan. Di ba, mga kababayan? So yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Dito ang inyong Kuya Mobs, Mobs TV. Peace. ML.